Hello mga ka-delight! Sa kwentuhan time na naman po muna tayo ulit. Welcome back to my channel! So I'm gonna share my testimony again to you guys. So lately, these verses keep on popping up and nagririma talaga siya sa akin lately. At pare-pareho ang sinasabi ng mga verses na nagpa-pop up sa akin lately. So, I feel that ito ang sinasabi ng Panginoon sa akin ngayon dito sa season ng buhay ko. At gusto kong i-share lang sa inyo to be encouraged. At baka magrima din to sa inyo na ito din ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. So, gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So, ang una ay yung Deuteronomy 31 verses 6 to 8. So, according to Deuteronomy 31 verses 6 to 8 na lang yung babasahin ko. Ang 31 is yung si Joshua ang kahalili ni Moises. So, sa verse 6, sabi dito, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo pababayaan. Verse 7, ipinatawag ni Moises si Joshua at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakalakas ka at magpakatatag pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan, kaya huwag kang matatakot at panghihinaan ng loob. Okay, so yun yung una. At ang pangalawa naman ay ang First Chronicles or Unang Kronika 28 verse 20. So, ang sabi naman dito, so ang First Chronica chapter 28 ay tungkol sa tagubilin ni David tungkol sa templo. So, sa verse 20, sabi dito, pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka at huwag na hindi mo gawin ito. Huwag panghihinaan ng loob ni mawawala ng pag-asa sapagkat si Yahweh ang Diyos na aking pinaglingkuran ay sa iyo. Hindi ka niya pababayaan hanggang hindi mo matapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. Tapos ang pangatlo naman ay First Chronicles din or Unang Kronika Kapitulo 20 verse 1. So, basahin ko na lang yung part ng verse 1. Sabi dito, napakalaki ng gawaing haharapin niya, sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao, kundi kay Yahweh. So, yun yung tatlong mga verses na binibigay at nagririma sa akin ngayon. So, gumawa ako ng journal about it. At gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-delight. So, let me read this. The Lord has been telling me lately to be strong and courageous. In this season that I'm in, these are the things or traits that I should be holding on to. He is cultivating me when it comes to my strength and my courage. I thought I was a strong woman and courageous, but evidently, the Lord knows me better because He created me. I may be tough outside, but the Lord knows the inside, my heart, my mind, my soul.
He knows what I need right at this season of my life. The Lord let things happen because He is working things out in me and for me. The character building that the Lord is doing to me right now, the very thing that He will use when the next blessings and plans will come my way at His perfect timing. He is getting you ready for the next season in your life. So ka-delight, hang in there. Press on to the Lord and His ways, and most importantly, into His words and His promises to you. Remember that His plans are way better than our plans, and His ways are greater than our ways. His plans for you and me are to prosper us and not to harm us, to give us hope and a future. Ikaw, ka-delight, ano ang pinapaalala sa iyo ngayon ni Lord sa season ng buhay mo? Pwede bang i-comment mo down below at para ma-inspire naman natin ang iba at mapalakas natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo. So, ka-delight, sa 3 verses na ito, lahat to ay may task na binigay si Lord sa kanila. So, sa Deuteronomy 31 verses 6 to 8, kailangan i-possess ni Joshua ang promised land. And doon naman sa unang Kronika 28:20, pinagbilin na kay Solomon ang pagtatayo ng templo ni Yahweh. At doon naman sa 1 Kronika 29:1, sabi dito, napakalaki ng gawaing kakaharapin niya. So, kaya tayo pinapaalalahanan ni Lord na maging matatag at huwag panghinaan ng loob dahil alam niya na meron tayong assignment na darating kung saan kakailanganin natin ang mga ito. Isang way ito upang hihanda tayo ni Lord at i-equip para sa laban na darating. At sa lahat ng verses na ito, habang sinasabi niya na magpakatatag tayo at lakasan natin ang ating loob, sinasabi din niya na sasaatin siya. Sasamahan niya tayo sa laban na ito at hindi tayo mag-iisa. Hindi ba napakasarap na pangako yun ng Lord? Pinapatatag ka na nga niya dahil sa paalala niya sa iyo at lalong lalakas talaga ang loob mo kasi alam mo, kasama mo siya sa bawat paghakbang mo hanggang sa matapos mo at mapagtagumpayan ang ibinigay sa iyo na task. So encouraging mga ka-delight, hindi ba? So, kapit lang tayo mga ka-delight sa Panginoon at panghawakan natin ang kanyang mga pangako na sasamahan niya tayo at di tayo nag-iisa sa laban na ito. Father God, I pray that you help me to be strong and courageous every single day. My human strength and courage is not enough, but Lord, you are my strength and my shield. I acknowledge, Lord, that apart from you, I am nothing, and apart from you, I cannot do anything, because you are the source of all things. I declare, Lord, that I can do all things through Christ who strengthens me. I pray, Father, that by the power of the Holy Spirit, who is in me, who is my helper, my teacher, and my comforter, it is possible. I pray that you will do the same to my mga ka-delight right now who are listening and watching this video. I ask this in the precious and the mighty name of Jesus, my Lord and my Savior. Amen. 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 So I hope you are encouraged and blessed by my testimony mga ka-delight. At
Kung ito man ang salita na nagririma sa inyo ngayon at pinapaalala sa inyo ng Panginoon, I hope that by my testimony, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo lagi, nakasama natin si Lord. Saan mang season ng buhay natin, kung kapapasok mo lang sa season, nasa gitna ka ng season, or paalis ka na sa season na yon. Tandaan mo na si Lord ay laging mong kasama. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Maraming salamat sa panonood, and I pray that you are blessed by these videos, and always remember that Jesus loves you. I'll see you in the next video. God bless. Bye!